Hi guys! Welcome back to another episode. Gusto ko lang gumawa ng video kung bakit wala akong savings dito sa UK after working for like almost 7 years. I don't have any investment, I don't have any insurance. Kahit ngayong NHS pension ko, hindi ako nakasubscribe. Kung nagtatrabaho ka sa NHS, pwede kang mag-monthly contribution for a pension scheme. Malaki talaga yung benefits pag mag-retire ka na. And retirement age is usually mga 67 ba? Or something like that. I'm not sure if I'm gonna even reach that point. Anyway, bakit nga ako walang savings? Actually, kasi ang dami kong ginastos over the years. Pinakamalaki kong talagang gastos is my teeth implant. May ginawa akong video sa English channel ko about the process of the whole teeth implant journey. That was during COVID. Kasi nung COVID, hindi kami nakakalabas and also parang nakakapagtipid ako ng money. Pero sa laki ng gastos ng implant at that time, minsan walang-wala na ako. Tinitipid ko na talaga yung pagkain ko at that time. Before ako nagpa-implant, ni-require talaga ako na linisin yung ngipin ko. Like, madami akong mga tooth decay, may mga kailangan pastahin. Like, if it's not in a healthy condition, masasayang lang yung implant. Pwede siyang mag-fail. Naggastos pa ako ng mga 1,000 pounds. Mga 70,000 pesos if i-convert, more or less. And then after, dun na ako nagpa-implant. Mabuti na lang hindi kailangan cash. 1 year process yun. So, every month, nagbibigay ako ng usually 500 pounds or basta kung ano lang yung kailangan na procedure at that time, kailangan ko na siyang bayaran. Ang tagal ng process, especially with me, kasi sa front, yung teeth implant ko, if you can see, the forefront there is not my real teeth anymore. Meron talaga akong pustiso. Hindi ko na matandaan kung first year high school or first year college na tinanggalan yung dalawa kong front teeth kasi meron akong tooth decay. Tapos nahihiya akong mag-start ng class tapos meron akong tooth decay kasi parang black na sa front. Yung option at the time is jacket talaga. Like, hindi naman tatanggalin yung ngipin. Kasi pwede pa yun ma-save yung ngipin ko. What we can afford at the time, tanggalin na lang. Yung mama ko, tsaka yung sister ko, nakapostiso. So me, growing up in that kind of environment, parang this is the normal. And then, going into the outside world, parang wow, hindi pala to normal. I wasn't really open na meron akong postiso kasi sobrang nahihiya ako at that time. Anyway, in-explain ko lahat doon sa vlog ko na yon. But, basically, 1 year akong pabalik-balik doon kasi ako nag-bone grafting para kumapit talaga yung implant kasi wala na ako masyadong bone dyan kasi it's been a long time na wala akong ngipin sa side na yan. Tapos, meron pa akong temporary na implant at that time hanggang pinalitan na siya ng porcelain. So, this is porcelain na. Yan ang ngipin ko. Nakikita na actually, oh. Tingnan nyo. Kaya, pa-demure lang tayo mag-smile. Ganun lang. Buti na lang hindi ako gummy. Minsan nagka-calcium ako. Pero at the time that I was having bone grafting, pinainom talaga ako ng calcium supplement with vitamin D. Tapos ngayon, nagko-continue na lang ako. Although I'm not doing it every day, pero parang from time to time. So I think this ngipin is like, how many years has it been? Coming 4 years now. And I think it's okay. I don't have bad habits naman like smoking. Usually, hindi talaga ako kumakain na ng candy kasi na-trauma na nga ako sa mga tooth decay. I still eat chocolates, pero yung mga candy talaga na very intrusive sa mga ngipin natin. Yung total ko na nagastos as far as I can remember, pero I'll just put it here, the real one. I think mga 6,000 pounds overall, 469,000 pesos. Almost 500,000 pesos. After nun, nagpagawa din ako ng mata ko, laser eye surgery. I spent 3,500 pounds, I think. So, mga 274,000 pesos. Malabo talaga yung mata ko. I used to wear eyeglasses before. And during COVID, kailangan kasi nakamask. Every time humihinga ako, nag-aano talaga sa glasses ko, nagfa-fog. Hindi ako makakita. Doon ako nakapag-decide na magpa-laser eye surgery. Actually, merong mga maintenance na kailangan mong gawin. For example, yung eye surgery, kailangan kong magpa-eye check every year. Pero hindi na ako nagpa-eye check. Nakakakita pa naman ako. Like, okay pa naman, I think. And also, with the implant, kailangan kong
magpa-x-ray once a year. Pero, ang mahal. Kailangan kong magpalinis ng ngipin ko with a hygienist. Kasi dito, iba naman kasi yung dentist, iba yung orthodontist. Kung gusto mo lang magpalinis, hygienist ang tawag. Anyway, kailangan ko magpalinis twice a year, every 6 months. Pero hindi ko na siya nagagawa. Ang ginagawa ko na lang, nag-floss ako every day before ako matulog. Merong special floss for the implant. So, yun yung mga big gastos ko. Hindi talaga ako magastos in terms of makeup or mga pang girly-girly stuff. Hindi ako nagpapa-manicure, pedicure. Pero, ang dami kong gadgets. May camera, GoPros, bumili ako ng macOS na computer, iPad. All of my furnitures here are all mine na binili ko sa IKEA. And I made a video about it as well. Nung nag-move in ako dito 3 years ago, it was all bare. And except for the kitchen appliances, yung washing machine, yung fridge, nandyan na yan. Pero yung furnitures like bed, yung TV, sofa, everything else, ako yung bumili and nag-build. Umabot ng 3,000 pounds, which is 230,000 pesos. I also have a lot of equipments that I bought for my crafting hobby. So, gumagawa ko ng mga tote bags from scratch. Bumili ako ng sewing machine. And then, matravel din talaga ako. Ang dami ko nang pinuntahan. Yung pinakamalaki kong gastos, actually, yung umuwi ako ng Pilipinas. First time kong umuwi after 5 years. Pero most of the time, solo travel talaga ako and budget travel. So, pumunta ako ng Japan, South Korea, Thailand, Iceland, Santorini, Mykonos. I went to Switzerland 4 times already. I think the last one was just for my birthday this year. And wala na akong planong bumalik ng Switzerland until further income. Naubos talaga yung pera ko sa Switzerland. Pero most of the time, budget travel talaga. Hindi talaga siya luxurious. Hindi talaga ako pasosyal na nagta-travel doon. And I always go into hostels. Ang dami kong pinuntahan. Yung pinakauna talaga is Germany yung pinuntahan ko. Ayoko mag-travel na sa Germany kasi kakaiba yung mga tao doon. Ayaw talaga nila yung mga vloggers. Magbi-video ka lang sa bus. Yung driver magagalit. Kahit nasa labas ka, tapos parang binibidyohan mo lang. Merong isa yung nagalit siya. Tapos yung nandun ako sa restaurant. Wala namang tao na kumakain. Pero parang sinabihan ako ng waiter na, uy, kung merong tao, wag kang mag-video. Although hindi naman ako yung vlogger na, hi guys, hindi ako ganun. Usually, gumaganon lang talaga ako sa GoPro ko, ganyan lang. Sa Switzerland, okay lang. Although, parang meron din silang German culture, pero okay lang kasi parang sanay na din sila sa mga travelers. Ang dami nagta-travel doon. Ang dami kong vlogs about my travel trips. Usually, travel guides. So, if you want guys, it's in my English travel channel. You can watch it there. I usually make informative travel videos para makatulong, especially doon sa mga nagtitipid din kasi mostly budget travel naman talaga yung ginagawa ko. And hindi naman talaga ganun kalaki yung sweldo namin dito. Kaya hindi talaga masyadong makakatipid. Minsan, parang you're just surviving. You're not really living. Pero now, I need to save money kasi I want to have a mortgage. I want to have properties. I want to look forward to a better future. Kaya ngayon, hindi muna ako masyadong magta-travel. Magli-Lisbon kami this October for my boyfriend's birthday. Pero after that, I will focus on building my business. It's called Totally Cute Gift Shop. Kasi I like giving gifts. It's my love language. And of course, I started with making tote bags from scratch. I've tried before. It's called Bebo Cute Crafts. Pero hindi ko masyadong nabigyan ng attention. I was distracted with traveling. I was distracted with doing a lot of other things para maging happy. But now I feel like I'm more settled and I'm more focused on building the business. Anyway, yun lang guys. For today pala, I will be going out. I will buy an iPhone. Yung bagong iPhone 17 Pro. Actually, hindi ako sure kung makakakuha ko ng iPhone kasi baka walang available and stuff. But I'll give it a try. Wait, actually, I am making a week in life video to be continued. So, ayan na guys, pumunta ko ng Apple Store. Tapos, ang haba ng pila, sobra. Tapos, meron pang nagproprotesta sa labas ng Apple. Hindi ko alam anong pinaglalaban nila. But anyway, hindi na ako pumasok. And also, this day was the release date talaga of the iPhone 17. Kaya, busy talaga. Tsaka, hindi ako nag-pre-order. Kumain na lang ako sa IKEA. Kumain ako ng meatballs. Pagka next day, pumunta ako sa bahay ng boyfriend ko kasi magbe-visit kami dun sa parents niya. Pinakain muna niya ako bago niya ako ialay. Charot lang.
So guys, here we are. This is the look to meet the parents. Dapat ano lang, conservative, modest, you know. I will show you guys how the British beaches look like and how beautiful it is in the Philippines, the beaches. See you at the beach. So, nag-drive na kami papunta sa isang bahay ng parents niya na nandun sa seaside, sa south ng London. Pero yung beach nila, hindi talaga pareho sa Pilipinas. Mas maganda talaga yung white sand sa Boracay. Pero okay na din. Siyempre, hindi ko na binidyohan yung parents niya kasi ang cringe naman. Ayan, yung beach nila. Cute naman. Anyway, after hinatid na ako ng boyfriend ko sa bahay. And then, pagka next day, nag-order na lang ako ng iPhone online sa Apple Store and kinolect ko siya before ako nagtrabaho for my night shift. Mag-unboxing tayo! Meron akong audience actually, si Sam. Sam, say hi to the vlog. Hi! At first, wala na talaga siyang available. Out of stock everywhere. Tapos, nag-check ako the next day. Meron na available. Tapos, malapit lang sa workplace ko. Kaya, kanina, early akong gumising. In-order ko na siya. Binayaran ko na siya online sa Apple Store. And then, pagpunta doon, binigay lang sa akin. Pinakita ko lang yung barcode. Tapos, bigay na. Yun lang. Pero, nag-ano ko ng trade-in. Magpapadala sila ng kit where I will, my phone. I will erase the phone and then put it in para ma-deliver doon sa kanila. Tapos pag matanggap na nila, they will give me a refund. But this is 1,499 pounds. This is 1 terabyte iPhone 17 Pro. Mag-open na tayo. Night shift ako at naka-break ako. So cute! Bagay ito sa skin color ko. Charot. Wow, look at that. Charot. Ito lang, meron lang silang charger. Wala lang, papel. Minanifest ko na to. Kaya meron na ako case. Kasi sobrang mahal dun sa Apple Store. Kahit sa mga store sa London, ang mahal. Tapos meron din ako screen protector and also privacy siya. Kasi ever since nagpaayos ako ng mata ko, I can see people's phone. And I'm like, oh my gosh, like that's how people could see my phone. So, kaya ever since, ito na talaga ginagamit ko. So, yun lang ang gagawin ko. Tapos, i-charge ko na siya. Actually, bumili din ako ng parang screen protector ng camera. Pero parang hindi siya bagay dito. Hindi siya compatible. Bumili ako nito kasi every time nag-e-edit ako ng videos, ang ganda ng quality. Pag pinapanood ko siya sa TV, maganda pa rin yung quality niya. So parang nasabi ko sa self ko na, wow! Ang ganda ng iPhone. Ito na lang gagamitin ko pang vlog. At parang ginawa talaga siya for the vloggers, for the content creators. And then, i-charge ko na lang siya. And then, that's it! That's the end of the vlog.